Merong iba't ibang klase ng health insurance sa mundo. Pwedeng gobyerno ang nagpapatakbo ng healthcare system gaya ng ginagawa sa Cuba at sa UK, o gaya ng sa Germany na ang healthcare expenses ay pinaghatian ng employer at ng employee. Meron din namang national health insurance na ang gobyerno ang nagbabayad sa mga private health providers through taxes. Ito rin ay merong universal coverage, meaning covered ang buong populasyon. Sa ibang mga bansa naman, out of pocket ang health insurance kung saan kargo na ng individual ang pagbabayad para dito. Sa Pilipinas, hybrid ang health insurance natin, kung saan naghahati ang employee at employer para sa contribution sa PhilHealth, samantalang may mga indigent Filipino families na subsidized ng gobyerno ang kanilang contribution. Malaking pondo ang natatanggap ng PhilHealth taon-taon pero napakalimitado ng mga benepisyong nakukuha natin dito. Limitado ang case rates at napakadaming requirements para maka-avail nito. At nitong mga nakaraang taon lamang, samot-saring mga kontrobersya ang kinaharap ng ahensyang ito. Maliit ang bilang at halaga ng case packages at napakarami pang requirements para ma-avail ang mga ito. Taon-taon din ang kontrobersya sa paggastos ng PhilHealth sa pondo nito. Suma total, hindi effective ang PhilHealth para mapagaan ang gastusin ng mga Pilipino. Malaki pa rin ang out-of-pocket expense natin para sa ating healthcare. Yung iba nga sa atin, pinipili na bumili ng mga health insurances para lang siguruhin safe tayo kung tayo ay magkakasakit. Kung budgetan na lang kaya ng gobyerno ang public health service instead na dali ng pondo sa PhilHealth. Mas direkta pang ma-avail ng mga mamamayan ang health services na ito. Ops, posture check! Straighten up and stay healthy mga kacheka!